Hello! Magandang araw! Ang video natin ngayon ay subtracting fractions from mixed numbers with different denominators with regrouping. Okay, meron tayong apat na examples dito. First example, 5 and 1/8 minus 3/6. Yung ating minuend, mixed number, at ang subtrahend ay fraction. Lahat po yan. Alam naman ninyo na kapag magkaiba yung denominators, hindi tayo makaka-subtract kaagad. Hindi tayo makaka-minus kaagad. Kailangang gawin nating pareho yung denominators para makasubtract tayo. Kaya, ang una nating gagawin, kukunin natin ang least common denominator o LCD at gagawing similar fractions. Ang LCD ay ang least common multiple ng denominators. Kukunin natin yung least common multiple ng 8 at 6 at yon ang gagamitin nating denominator. Okay, kunin natin yung LCM ng 8 and 6. Gamit ang continuous division method. Okay, ano yung prime number na pwedeng makadivide sa 8 at pwede rin makadivide sa 6. Prime number, naalala pa ninyo yung prime numbers, 2, 3, 5, 7, 11. Ito yung first 5 prime numbers. Meron pang mga prime numbers na matataas na. So, ito lang yung focus natin ngayon. Okay, yung 8 at saka 6, pwede bang ma-divide ng 2? Yes. Kasi pareho silang even numbers. So, i-divide natin sa 2. 8 divided by 2 equals 4. 6 divided by 2 equals 3. Okay. Ngayon, yung quotients ay 4 and 3. Ang 4 at 3 ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Kasi kapag magkasunod yung numbers, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Magkasunod yung 3 and 4, di ba? 1, 2, 3, 4. Magkasunod kapag nagbilang tayo. So, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Ngayon, para makuha natin yung LCM, itong divisor at itong quotients ay i-multiply natin. Okay, 2 times 4 times 3 equals 2 times 4 equals 8. 8 times 3 equals 24. Ito yung LCM. LCM ng 8 at 6. At gagamitin natin itong denominator. Kaya, tinatawag na LCD. Least Common Denominator. Gagamitin denominator. Yung whole number, kopyahin natin. 5. Then, yung LCD, 24. Minus, okay, LCD, 24. Okay, sunod, kukunin natin yung numerators. 24 divided by 8 equals 3. 3 times 1 equals 3. Okay, dito naman, 24 divided by 6 equals 4. 4 times 3 equals 12. Okay. Ayan. Pareho na yung denominators. Ang susunod, magsusubtract tayo. Pero, titingnan natin yung fractions muna. Kung itong subtrahend ay pwedeng ma-minus sa fraction ng minuend. Titingnan natin yung numerator. Okay. Yung numerator dito ay 3 at dito ay 12. Mataas ang 12 sa 3. Kaya, ang gagawin natin dito ay mag-regroup tayo. Ibig sabihin, itong fraction ay manghihiram dito sa whole number. So, i-regroup natin itong minuend. Minuend, subtrahend. Kapag manghihiram tayo, ang gagawin natin, itong whole number, babawasan natin ng isa. So, magiging 4. At ang 1 na hiniram natin dito sa whole number
ay gagawin nating fraction equal to 1. Na ang denominator ay pareho ng denominator ng minuend at subtrahend. Ibig sabihin, yung fraction na gagawin natin, ang denominator ay 24 kasi 24 dito yung denominator. Dapat pareho. So, i-plus lamang natin dito, plus, kasi i-regroup natin. So, ang denominator ng fraction na gagawin natin ay 24. At para maging equal to 1, dapat pareho yung numerator at denominator. Kaya, yung numerator ay 24 din. Ayan. 24 divided by 24 equals 1. 1 plus 4 equals 5. Then, itong fraction ng minuend, ipa-plus natin siya dito. 3 over 24. Ito yung minuend natin. I-regroup natin. So, ipa-plus lamang natin ito. Ipa-plus natin. Siyempre, yung fraction i-plus natin, kopyahin yung whole number. So, ito na yung minuend. I-regroup natin yung minuend. So, yung subtrahend, kopyahin lamang natin minus 12 over 24. Okay, sunod, ito, pagsama-samahin natin, i-plus lamang natin ito. Siyempre, yung fraction, i-plus natin yung numerators, 24 plus 3 equals 27. At kukopyahin natin yung denominator na 24. Ngayon, itong whole number, kukopyahin din natin yan. Ayan. So, eto, nag-regroup tayo, eto na yung kinalabasan niya. Ang minuend. Kopyahin natin yung subtrahend. Ngayon, isubtract na natin. I-minus lamang natin yung fractions muna. Okay, i-minus yung numerators. 27 minus 12 equals 15. Then, kukopyahin natin yung denominator, yung LCD, 24. Sunod, itong whole number, kukopyahin lang natin ito. Kasi wala namang whole number dito sa subtrahend. Walang ibabawas sa whole number, kaya kukopyahin natin yan. So, 4. Ayan. Yung answer ay naging 4 and 15 over 24. Ngayon, tingnan natin yung fraction. 15 over 24. Itong 15 over 24, pwede pa bang ma-reduce sa lowest term? Meron ba silang GCF? O meron bang number na pwedeng makadivide sa 15 at 24? Meron. Pwede pa natin itong ma-reduce sa lowest term. Kapag i-apply natin yung divisibility rules, titingnan natin yung 15 at 24. Itong 15 pwedeng ma-divide sa 3. Ang 24 pwedeng ma-divide sa 3. Ang GCF ng 15 at saka 24 ay 3. I-divide natin yan sa 3 divided by 3. Itong whole number, kukopyahin lamang natin yan. I-divide natin. 15 divided by 3 equals 5. 24 divided by 3 equals 8. Ang answer ay 4 and 5 eighths. Next example, 8 and 2/3 minus 4 fifths. Magkaiba yung denominators, kaya ang una natin gagawin, kukunin ang LCD. Okay, tingnan ninyo yung denominators, 3 and 5. Ang 3 at 5, parihong prime numbers. Dahil parihong prime numbers, ang 3 at saka 5, ang gagawin lamang natin para makuha ang LCD ay i-multiply natin. 3 times 5 equals 15. Okay, so, dito, ilagay natin. Kopyahin natin yung whole number, 8. Then, yung LCD ay 15. Minus, yung LCD, 15. Okay. Sunod, kunin natin yung numerators. 15
divided by 3 equals 5. 5 times 2 equals 10. Okay, dito naman, 15 divided by 5 equals 3. 3 times 4 equals 12. Ayan. Similar fractions na sila. Ngayon, tingnan natin ang fractions, kung pwede na tayo mag-subtract. Isusubtract natin yung fractions. Siyempre, yung subtrahend, yung numerator ay 12. Dito, 10. Mataas yung 12 sa 10. Kaya, ibig sabihin, magre-regroup tayo. Manghihiram tayo dito sa whole number. Okay. Manghihiram tayo sa whole number, kagaya nito. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung sikreto para mapabilis yung pag-solve natin ito, pag-regroup. Kapag maghihiram itong fraction dito sa whole number, ang gagawin lamang natin ay babawasan natin ng 1 itong whole number. Okay, ang 8, kapag binawasan natin yan ng 1, magiging 7. Yung fraction natin dito, yung technique ko dito, para mabilis ay, kung ano yung denominator, i-plus lamang sa numerator. At yun ang bagong numerator. So, 10 plus 15 equals 25. 25 ang bagong numerator. At kukopyahin lamang ninyo yung denominator na 15. Ayan. So, eto na kaagad. Diba? Nakapag-regroup na tayo. Ibig sabihin, itong fraction nakahiram na dito sa whole number. So, ang solusyon natin, maigsi lang. Eto na kaagad. Diba? Yan ang technique. Bakit ko in-add yung denominator dito sa numerator? Kasi yung 1, kapag ginawa nating fraction equal to 1, na ang denominator ay kapareho ng denominator ng minuend at subtrahend, so yung fraction ay magiging 15 over 15. Diba? 15 over 15. Pagkatapos, ipa-plus natin dito sa 10 fifteenths. Ayan, ipa-plus natin sa 10 fifteenths. So, kapag i-plus ninyo yan, 15 plus 10, 25. At yung denominator ay 15. Ganito yung ginagawa sa regrouping. Kaya yung technique, para mabilis, kung ano yung denominator, i-plus lamang sa numerator at yun ang bagong numerator. Siyempre, kukopyahin na lamang ninyo yung denominator. Okay, so ganyan po yung technique para mapabilis ang pag-solve ninyo. Okay, so ito na yung ating minuend. Kopyahin natin yung subtrahend. 12 fifteenths. Then, subtract. Subtract the numerators. 25 minus 12 equals 13. Kopyahin ang LCD na 15. Then, dito sa subtrahend, walang whole number. Kaya, itong whole number ng minuend, kukopyahin lamang natin. Okay. Yung answer ay 7 and 13 fifteenths. Itong fraction na 13 fifteenths, nasa lowest term na siya. Kasi wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Dito naman, 10 and 1/4 minus 5/8. Magkaiba yung denominators, kaya kukunin natin yung LCD muna. Another technique sa pagkuha ng LCD, kapag yung denominators, yung mataas na number, ay pwedeng ma-divide ng mababang number, automatic, yung magiging LCD ay yung mataas na number. Okay. So, ang 8 ba, pwedeng ma-divide ng 4? Yes, pwede. So, ibig sabihin, dahil pwede siyang ma-divide nito, ang LCM ng 4 at saka 8 ay 8. At yun ang magiging LCD. Okay, yung whole number, kopyahin natin 10. Then, yung LCD, 8. Okay, 8. Ayan. Sunod, kunin natin yung numerators. 8 divided by 4 equals 2. 2 times 1 equals 2. 8
divided by 8 equals 1. 1 times 5 equals 5. Ayan. Pareho na yung denominators. Ngayon, magsusubtract tayo. Tingnan natin yung subtrahend. Kung pwedeng i-minus sa minuend, yung fraction. Ang numerator ang titingnan ninyo. Okay, yung numerator dito 5, ang numerator dito ay 2. Mataas yung 5 sa 2, kaya itong fraction manghihiram sa whole number. Okay, magre-regroup tayo. Okay, gamitin natin yung shortcut sa pag-regroup. Okay, ang gagawin lamang natin, dito sa whole number ay kukuha tayo ng isa. Ng 1. Magbabawas tayo ng 1. Yun ang hihiramin natin. So, ang 10 magiging 9. Okay. Yung 1, ginagawa yung fraction. Gagawing fraction equal to 1 na ang denominator ay kapareho ng denominator ng minuend at subtrahend. Yung technique, kung ano yung denominator, i-plus lamang sa numerator at yun na ang bagong numerator. Okay, 2 plus 8 equals 10. At kukopyahin ang denominator na 8. Eto na kaagad yung ating minuend. Na-regroup na natin. Shortcut yung ginamit natin. Pero kung step by step, ganito yung ginagawa. Okay, ngayon, i-minus na natin yung subtrahend. 5 eighths. 10 minus 5 equals 5. And copy the LCD, 8. Ayan. 8. Next, itong whole number na 9, kopyahin lang natin ito. Kasi wala namang whole number dito sa subtrahend na pwedeng ibawas dito. So, kopyahin natin yung 9. Ayan. Yung answer ay 9 and 5 eighths. Itong fraction na 5 eighths, nasa lowest term na siya. Kasi yung numerator na 5 at denominator na 8 ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Last example, 15 and 2 sixths minus 3 fourths. Magkaiba yung denominators, kaya kunin natin yung LCD. Kunin natin yung LCD gamit yung continuous division. 6 and 4. Ano yung prime factor? Ano yung prime number na pwedeng makadivide sa 6 at 4? Okay. Pwede silang may divide ng 2. 6 divided by 2 equals 3. 4 divided by 2 equals 2. Okay, yung quotients na 3 and 2, pareho silang prime numbers. Ibig sabihin, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, para makuha yung LCD, imumultiply natin ito. Okay. 2 times 3 times 2 equals 12. 2 times 3 equals 6. 6 times 2 equals 12. Eto ngayon yung ating LCD. Yung whole number, kopyahin natin, 15. LCD, 12. LCD. Sunod, kunin natin yung numerators. 12 divided by 6 equals 2. 2 times 2 equals 4. Okay, dito naman, 12 divided by 4 equals 3. 3 times 3 equals 9. Pareho na yung denominators, kaya pwede nang mag-subtract. Pero, tingnan natin yung fractions, yung subtrahend at minuend. Okay, yung numerators ang titingnan natin. Ang numerator ng subtrahend ay 9, dito ay 4. Mataas ang 9 kaysa sa 4. Kaya, magre-regroup tayo. Itong fraction, manghihiram dito sa whole number.
At yung technique natin, gawin natin para mabilis. Dito sa whole number, kukuha tayo ng isa. Manghiram tayo ng isa. Kaya, itong 15 magiging 14. Okay, ngayon, yung fraction dito, yung magiging fraction, yung denominator, i-plus natin sa numerator at yun ang bagong numerator. Okay, so 12 plus 4 equals 16. Then, kukopyahin natin yung denominator na 12. Ayan. O diba, nakapag-regroup kaagad tayo. Mabilis lang. Next, kopyahin natin yung subtrahend. 9 12. 16 minus 9 equals 7. Copy the LCD. 12. At itong 14, kukopyahin lang natin ito kasi wala namang whole number dito sa subtrahend. So, kopyahin natin yung 14. Itong fraction na 7/12 nasa lowest term na ito. Dahil yung numerator na 7 at denominator na 12, wala nang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, eto na yung answer.